So ito, panibagong videos na naman tayo. Meron tayong isi-share sa inyo. Adventure Diesel 2009 model. Lumang-luma na Adventure. Papalit tayo ng rack and pinion assembly kasi sobrang tagas na siya. Kasi kung tulad niya, no, sabi ko nga, pag ipapa-repair, ganun din ang gastos sa pa-repair at saka sa bago. Sabi ko sa may-ari, kasi since 2000, year 2000, customer na natin to sa Maynila. So dito pa rin siya nagpagawa sa atin sa Kawit. Sabihin, sinundan tayo niya. Talagang grabe yung tagas na ng rack and pinion. Kaya sabi ko sa kanya, papalitan na natin ng assembly na. Huwag ka na magano ng repair kit lang, kasi once na repair kit lang ang pinalitan natin dito, so may tendency pa na magkakaroon pa ng pagyab tayo, di ba? So mamaya yung shafting niya, yung loob niya may tama na, papamasin pa tayo. So mahirap na, papakpolish pa tayo. So kaya ang pinabili natin, assembly na, parang bago na, di ba? Kahit Taiwan, so maayos pa rin. Maganda pa rin yung kasi bago. So ito, ipapakita ko lang sa inyo mga brother, mga kapatid, yung pagtatanggal nito. So ayan, nasa ilalim tayo ng Adventure. So ito yung rack and pinion. So dulo-dulo niyan mga brother, mga kapatid, yan tie rod, rack end. So syempre magkakarugtong yan. Ito yung hose na to, nilawagan ko na to. Ayan, wala na yung tornilyo niya sa gitna kasi mahirap magbibideo ng solo, di ba? So ayan yung hose, pressure hose saka return, tinanggal ko na. Ayan unahin nyo muna yan kasi nakakasagabal. Ayan, magtataka kayo bakit kinamay ko na siya kasi oops, malsik na yung ito mga brother, yung tulo niya sa pinakapuno talaga nung shafting. Ayan sa loob niyan, rubber boot. Yan. So ito, tatanggalin natin tong secondary clutch kasi nakaharang sa tornilyo. Yan yan. So maluwag na siya. Yan. Yun, si brother nag-up ng Mirage. Pag-overall na tumalay. Ayan. Nabula-bula. Ha? Nabula-bula. Ibig sabihin, kung may leak, nagbabawas daw ng tubig Ayan mga brother Kaya tanggal natin secondary clutch kasi nakaharang. So ayun, pinakita ko sa inyo, papalitan natin yung buong yan. Ayan, tatanggalin natin yan. Ayan So ayun, kakalasin na muna natin bago tayo mag-update sa inyo. Okay? So ito mga brad, tinanggal na natin yung yung sa manipila, sa steering niya. Pinakadulo tanggal na siya. Tapos ito, konting tornilyo na lang, bababa na yan. Ayan. Grabe na talaga ang tulo. Pati rack end sira na. So sakto lang kasi ginawa na natin, bago na siya, di ba? Yan. Isang tornilyo na lang to mga bossing. Ayun, sa lahat ng nagpapagawa ng mga rack and pinion, ito, suggestion ko lang sa inyo, kung kayo may mga sasakyan dyan, alam nyo naman na malakas na ang tagas, huwag na kayo magpapa-repair. Kasi, aminin ko sa inyo, hindi lahat ng repair 100% na di ba? Naayos. So ayan, nakababa na. Ayan okay, isang tornilyo na lang pala ang nakakapit, baklas na siya. So ito na yung buo mga brother. Ayan grabe na talaga ang tagas niya. Talagang pag ipapa-repair nyo pa to hanggang na itong klaseng rack and pinion, gagastos ka ng 2 ganyan sa bago. Ayan, 2 rack and pinion katumbas niyan pag yan pa ulit-ulit ang gawa, di ba? Sinasabi ko lang sa inyo, bumaha pa dito yung kasama natin, nagtubig ng sasakyan. Ayun so, binuhusan ng binuhusan hanggang umabot dito sa pwesto natin.
So, ang punto natin, yung steering rack nitong Adventure na diesel. Since bago pa naman to, hindi napalitan, na naging suki natin to. So, ngayon lang, ayan o, dito nakalagay yan. Dito sabi ko sa inyo kanina, ito muna yung ululuwagan nyo nasa Manipila. Kasi pagka hindi ninyo ito niluwagan, lalambitin dyan. So, kailangan tanggalin nyo na muna ng tornilyo na 12. 12 yun. Tapos, 17 yung mga bolt niya. 4 na piraso. Ito yun o. So okay, ilalabas na natin itong lumang rack pinion. So titingnan natin. Ito yung mga brother, oh, kulay green Adventure. Ayan, lumang-luma na rin talaga siya kasi ilang taon na ito. So dito nga pala tayo mga brother sa Shell Kawit, Centennial. Ayan, oh, papakita ko sa inyo yung kaharap ng Shell para mabilis nyo silang puntahan dito sa Centennial. So ito, kaharap tayo ng Geely GAC motor, yan. Tapos yung GMC, yan yung kaharap ng Shell. Oh. Yan, di ba? So, dito lang yan sa Shell Kawit. Gumagawa tayo dito ng pang-ilalim. Yan, buo-buo nga lang, so mahirap pag ano yan eh, repair. So ito na yun ang luma na ilabas na natin galing sa ilalim, galing doon mga brother. Ito, sus, grabe na pala ang ano nito, talagang gastado na talaga siya. So nandito na yung pagpalit mga brother. So titingnan natin yung parehas na parehas para may kasana natin siya. One eternity later. Ayan mga brother, ito na yung bagong rack and pinion. Ayan o, Taiwan brand. So ito, ibabalik lang natin yung tie rod. Tapos yung kasama sa bago nga pala, rack end. Ayan o, okay pa naman yung tie rod niya, medyo kaunti pa lang naman ang kalog, kaya ibabalik natin kasi hindi si boss nakabili ng bagong tie rod. Ito yung bago niya, maganda rin o. Hindi, wala siyang bago nabili, ibalik lang natin. Hindi kagaya nitong sukatin mo nyo yung yung thread para hindi tayo pagbalik. Hindi, ilang mo sukat. Hindi, yung sukat pa ng para sa alignment niya. Ayan mga boss, yan na yung mga racking pinion niya, luma at saka yung bago. Ayan. Ayan ang bago, rack pinion. Assembly na. Kasi kung i-overall nga natin to, hindi rin tatagal, paulit-ulit, click to. Kaysa bumili ka ng bago, dagdagan mo na lang, wala ka pa problema, sigurado ka pa. So ayan si Primo, nag-ano na siya, luluwag ng rack end. Ito yung sasakyan na ginagawa natin. Ayan. So since 2000 pa, nakilala natin yung sasakyan na to hanggang ngayon. Nawala na lahat yung haligi ng tahanan. So dito pa rin bumabalik yung pinakabunga ng tahanan. Ayan o, talagang pinapalo ni brother. Brother, martilyuhin mo kaya yung maso nating maliit. Yun, ayan, papaluin na ni brother. Yun o, diba? Makabilis. O, tsaka mo na ngayon tatanggalin yung rack end. Ay, type pad. O, simple lang. Dating Banawi boys ka eh. Yan o. O, at saka mo ngayon natin isakasa. Susukatin mo ngayon yung haba nun. Para kaunti na lang mamayang galawin nating alignment. Ayan si Primo. Primo brother. Pag-ano nga pala ng channel ni Primo, Ninyo TV Vlog. Meron siyang YouTube channel, paki-search niyo na lang mga kababayan. Matagal na ito siya nag-vlog. So, welcome to my vlog nga pala kay Ninyo TV Vlog. Ayan o. Yan. Sus, ganda talaga niya magsukat-sukat oh. Oh. Yun, panalo. Anong ginagawa mo, Primo? Para ka nalipasan ng nagbibilang ka na ng dyan Para kasi balawis Kaya pala mga kababayan, yung ating kababayang isa parang naglaho na na parang bula doon sa kanyang tirahan. Yung pala, nandito lang siya sa Kawit, pagala-gala dito sa kahabaan ng Centennial.
So, yun nga pala, kung sino nakakaalam kay Balawis brother, sister pala yon, Balawis sister. Eh, ano kasi yun siya bakla alanganin. Tapos nalulung pa sa Ayun, yun sa mga brother, sa madaling salita, dito na tayo pupuko sa kanyang ginagawa. Yan, pasukat-sukat, tapos dito na naman tayo sa kabila. Ganyan lang pala pagsukat niyan. Yan, para pagka sa alignment na, konting-konti na lang ang gagalawin, at least naibalik mo siya ng konti. Konti lang, konting clearance lang. Pero ito palang buong racking pinion. Siguro sa year 2000 model. Yan pa rin yung niya. Hindi pa naman nagpalit tayo nito eh. Ewan kung pinagawa niya ito sa iba. Tingin ko hindi pa naman Nagawa yan? Ha? Nagawa na yan. Eh? Nagawa na yan. Sa iba? Yan, pupok. Yun. Very good. Premo, anong masasabi mo sa gawa mong steering? Para iparating natin kay kapatid Dave. Hindi, Nestor. Grabe pala yan, haba ng thread na pinasok niya. Yan, susukat-sukatin niya na lang. Pero ito primo, para sa kapal ng kasi iba ang kapal eh. Parehas. Okay, sige. Asikasuhin muna natin ito isa. Okay. So, ayan, mga brother, sasalpak na kami ng steering rack. Pumilyan mo muna siya. Mamaya na yung Ito na yun? maiksi lang yung dot. Yes, bago natin dito ikasa. Apat lang na tornilyo. Huwag muna siya higpitan niya. Aray! Putang ina sakit. Bakit? May pala rito? May ipit? Isa. Okay, don't worry anyway. Balik back to job. Brother, mga mo. So yan mga boss, kinakabit na namin tong palamuti. Anyway ka naman, asakit ka naman. Nakadali na naman ang highway. Boss, ang layo, boss. Ha? Ang layo. Okay. So, Yan. ipasok ko muna ito. Ha? Sige, anyway. Nakakabit na yan, ha? Isa lang yung kinabit ko sa baba, ha? Sa taas. Sige, itong ka na muna. Diretso mo manibela, brother. So ayan, pag naglagay kasi nito, mga boss, ayan, kailangan nakadiretso yung manibela mo para sa ganun mabilis siyang pagdalit ay may pasok. Ha? Okay na yan? So ito mga brother, ikakabit na muna natin yung mga tube ng pressure at saka yung return. So medyo may kasikipan lang talaga kaya tayo ayan yung tube na 2 piraso. Pinakailalim mga kapatid. So andito tayo mga kapatid sa Shell Centennial harap ng Geely motor. So gumagawa tayo dito ng under chassis. Medyo may katigasan tong ulo na to . Ito ang hirap tornilyo. Kapitin ng thread. Kukuha muna tayo ng magandang tools. Medyo may kasikipan to. Ating ginagawa na to mga kapatid.
So pinapakita ko lang sa inyo na may idea lang tayo na dito sa Grand Centennial Shell Centennial Road gumagawa tayo ng pangilalim under chassis repair. Ayan, ganun lang mga brother. Baka sakaling mapanood nyo ito pag na-upload namin sa aming channel, Jess Mechanic pala, meron tayong idea, mapagtanungan na gumagawa pala dito. Okay, di ba? So yun lang yun talagang matigas. Ito na naman tayo sa kabila. Ito naman kasi tapos na tong isang ton na nasa loob. Ito na naman tayo sa labas ang ating sisikipan mga kapatid. Dito sa pagmimekaniko mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, kailangan ano ang loob nyo, buo ang loob nyo. Kasi dito kailangan mahabang pasensya nyo. Sa totoo lang mga brother, mga kapatid, hindi tayo nagsisinungaling. Sa ganitong sitwasyon, marumi ang trabaho, syempre. Talagang hinahawakan mo, langis, grasa, kung ano-ano. Putik, sama-sama na dyan, lupa. So ito yung trabahong pangmahirap lang mga brother. Ito yung tipong parang hindi ka nakatapos nun. Ayan. Yeah. Ayan o. So, pag-subscribe na nga lang pala sa ating channel, Jess Mechanic Vlog. Tapos sa ating YouTube, Jess Mechanic Vlog. Sa ating Facebook page, CJ Mechanic Vlog. So, dalawang ating page, Jess Mechanic, tsaka CJ Mechanic. Yung ating Facebook page. Kahit pa paano, meron tayong mga na-upload dyan mga brother na pwede nating makita, malaman kung ano yung mga nagagawa natin dito sa ating shop. Ayan, ikabit na natin yung buo. Ayan o. Okay, so yun, kakabit na natin itong ating mga kinalas, secondary clutch, kinalas natin kasi sa gabal. So ibabalik na natin, tapos i-align na natin, papandarin na natin mga boss. Okay, ayan, kabit natin tie rod. Basta ito, pinakita ko lang sa inyo para meron tayong idea. Okay, sige, ikot. Saan? Kabila. Saan? Kaliwa. Aray ko. Kanan. Putang ina. Baliktad pala. Okay. Ibig ka? Oo. Biyak ang kuko ko. Okay. Kabila. Okay. Sige. Kabila. Yan. Okay. Ikot. Okay. Up. Okay na. Wala. Basag ang kuko ko. Sumingit. Sabi mo yung kaliwa. Baliktad palang ikot. Kasi namin mo kanan. Ayan na. Hindi pa makita. So yun mga kapatid, nagkamali pa ng ikot, nasaktan pa tayo. Disgrasya talaga eh. Ito kasi pinakamahirap na parte na to eh. So isang tornilyo sa manibela niya. Ayan o. Tumisag yan. Tsagaan talaga eh. Nasalpak pa. So yun, pasensya na kayo mga brother, mga kapatid, dahil nagkabaliktad ang ikot nung manibela, kaya sumingit yung kamay natin, nakahawak tayo dun sa steering column niya. So, parang cross joint na maliit. So sumingit dyan tanginan yan. Ayan oh. So, dyan sumingit yung ating ayan Okay, higpit muna tayo.
Yan, konti na lang. So, ayun, may sa trabaho talaga na pagmimekaniko mga brother, yan sinasabi ko sa inyo. Kailangan mahabang pasensya nyo. Kahit hindi kasi yung kamay, pagkakasyahin, hindi kasi ang tornilyo, pagkakasyahin. So, gagawa ng paraan para lang pumasok, di ba? Lahat naman ng mga bagay, mga brother, is mga kapatid na gagawa ng paraan yan eh. Basta pag ginusto mo, may paraan, di ba? Pag walang paraan, pag hindi mo ginusto, walang paraan. Ganun lang yan. Okay. Ayun, nakabit na natin. So, ikakabit na lang natin tong tie rod. Ayan o, talas pa yan. Kabilaan. Ayan o. Kakabit na lang natin yan. So, okay na to. Wala na tayo dito gagawin. Okay. Ayos. Okay na, okay na. Ikabit na natin yung tie rod, kabilaan. So, yun. Babalik na natin ang gulong para mai-align natin ang maayos. Mano-manong alignment lang mga boss. Kayang-kaya na natin yan dito. So, ayan. Nakabit na. Okay, okay na. So, yun. Kakabit na tayo ng gulong para mapandar na natin. So, ayan. Sinisit up na ni Primo. Dito kami sa kahabaan ng highway ng Centennial. Kaharap namin yung JL Motor. Ayan o. GAC Motor, JEC. Tapos MG. Yan, dito lang yan sa aming beside lang tayo. Ibig sabihin kaharap lang tayo ng kasa ng mga yan. Ayan mga bossing, pag nagpagawa kayo dito lang yan. Hanapin nyo lang yan. JL Motor, kaharap niya Shell Centennial, Shell Kawit. Ayan o. Ayan si Primo nagagawa. Ayan o, yan ang ginagawa ni Primo. Napaka salimuot. Baka mamaya nagkamali pa ng sintro yan, nasunog pa yan. Sige mga bossing, yun lang, sinare lang namin sa inyo. Pag kasi nang may mga diesel engine dyan na mga sasakyan sa mga natin, customer, syempre paggawa nyo kagad, papalitan nyo kagad ng heater plant kung nyo nang patagalin doon sa makina. Baka mamaya abutin ng katulad dito na naputol, di ba? So mahirap na gawin, tapos nasa loob pa yung makina nyo. Pinapakita lang natin para may idea kayo. Ganun pala yun pag matagal na napuputol. Sige, yun lang. Aanda rin na natin to. Itesting na natin.